So, eto po, simulan ko yung i-share ko sa katanungan para sa bawat isa. Sino po ba sa atin yung lahat tayo nag-celebrate ng Christmas, lahat tayo nag-celebrate ng New Year. Ilan po sa atin yung mga nagtanong na parang kinompare natin yung pagkakaiba nung pagsi-celebrate, the way we celebrate yung Christmas at New Year's Eve. Ilan yung mga nagtanong na or nagsabi na parang di ko feel yung Christmas or yung New Year ngayon. Meron ba? Meron ba? Parang hindi ko feel yung New Year. Parang iba yung putukan ngayon, parang mahina, parang kaunti. Di ba? Meron pa ako nakikita sa social media, 2015 daw, siyempre di ko alam parang pare-parehas lang naman eh. So sabi nila, mas maingay daw, mas grabe daw yung putukan ng 2015. Maraming ganon, maraming mga sa social media makikita mo na pinopost nila na hindi daw nila ramdam no yung spirit of Christmas. Lalo na yung mga nagdaang mga Pasko, no? And sa atin bilang mga Kristiyano, hopefully no nagkaroon man tayo ng doubt or parang pagko-compare no sa pagkakataon na 'yon. Nawa malinawan tayo no na dito kasi bilang parte ng gawain no ng anak bilang anak ng Diyos, iba po yung atake natin pagdating sa ganitong mga bagay. And sabi po sa salita niya, sabi po sa salita ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Ayan. Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So, bilang mga anak ng Panginoon, dapat di natin tinitignan no yung mga nakaraan na parang mas okay pa. Bilang anak ng Diyos, looking forward tayo na mas maganda yung hinaharap. Hindi po yung mas maganda yung nakaraan. And marami nang naging patotoo no na maraming mapait na naranasan nung nakaraan and mas maganda yung ngayon. And it is a good thing po no bilang mga anak ng Panginoon na ganun yung outward look natin pagdating sa mga bagay. Hindi katulad ng yung mga nakikita natin sa social media o yung mga ibang tao na walang tamang relasyon sa Panginoon, di daw nila feel ang Pasko. Di ba? So, paano ba natin sinelebrate yung Christmas natin? Nag-pray ba tayo? Sumangguni ba tayo sa Panginoon na yung araw na ibinigay niya, na nabuhay siya, na ipinanganak siya para magkaroon ng, na mailigtas tayo no? sa kapahamakan. No? And sabi po dito, forgetting the past doesn't really mean to take off the past from your life as plain as simple. So parang iiwanan mo lang. Hindi daw ganon. Hindi daw ganon yung limot, no? Because yung lesson, yung guidance, yung corrections that had made you become what you are today, dapat dalhin natin sa panibagong taon na ito. So, dalhin natin yung mga bagay na nagpa-correct, nagpaayos ng buhay natin ngayong mga sandaling ito, na gamitin natin tong pagkakataon na to na mas mapalalim pa yung relasyon natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. And yung mga mapapait, mga masasakit, iwanan natin. Hindi natin lahat iiwanan kasi yung mga lesson na natutunan natin before, dapat dala natin. Dapat nag-grow. Doon makikita yung grow, no? Yung growth sa buhay natin bilang mga mananampalataya. It is a blessing that God renewed your life from the inside and out. Yes, yung mga pinagdaanan natin yesterday, yung mga nakaraan, it is a stepping guide for our spiritual life towards greatness. So, laging pushing forward, moving forward tayo mga anak ng ating Panginoon. Di ba sabi sa salita niya, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. So, ang title po natin ngayong gabi, ayan,
Ang sabi po is renewed life, a blessing from God. Yan. Ang binagong buhay, blessing po yan sa ating ng bigay ng ating Panginoon. Sabi po dito, a renewed life is a blessing from God. Every day that we are able to breathe, it is a blessing from God. So, dapat nananalangin tayo kapag tayo ay bagong gising, no? Kahit di ba tayo nagmumumog, yun ang una dapat nating ginagawa. Pinagpapasalamat natin na tayo nagising, tayo ay nagkaroon ng panibagong araw, panibagong buhay na nagmula sa ating Panginoon. Sabi nga nila, meron akong nabasa na kapag ka nagising ka daw, na alimpungatan ka, wari, ang pasok mo, 7. Sige, sorry. 7 yung pasok mo. Eh, ang gising mo, for example, ang gising mo 6, kaya mong tapusin ng 1 hour para makapasok ka ng 7. Tapos nagising ka ng 5. Sabi nila, sabi doon sa nabasa ko, huwag ka na daw matutulog ulit kasi yun yung time na ginising ka ng ating Panginoon. Baka pag natulog ka, di ka na magising. So, pagka nag-alimpungatan tayo, huwag na kayong tutulog. Joke lang. So, ayan. Sa first point natin, ayan. Paano natin dadalhin yung panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Una, ang dapat nating gawin is, simple lang. Pero kaya ba nating gawin? Amen? Kaya ba nating gawin? Don't complain. Yan. Simpleng-simple lang. Ngayon, panibagong taon, sabi dito, when we ask God for a renewed life, it does not come as easily as we often expect. Kasi akala natin bilang mga mananampalataya, easily access tayo sa Panginoon eh. Well, totoo naman, di ba? Easily access. Madali natin kumonekta sa Panginoon, madali para sa atin. Di ba? Punta ka lang sa simbahan, open ang simbahan, Monday to Friday. Sabi ka lang kay Pastor Joan, punta ka, pray ka. Madali lang, easily access. Di ba? Minsan kahit nga nasa bahay eh, kung kaya mong mag-focus, kung kaya mong sa matahimik na lugar, 'di ba, sa sarili mong kwarto, easily access mong makakausap ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And sabi dito, making yourself renewed comes with things you might regret in the first, but surely will make good fruits if there will be an absence of complaining. So ibig sabihin, may mga bagay tayo ngayon na binabago. Uso ngayon yung New Year's resolution eh, di ba? Meron ba kayong mga New Year's resolution? Parang di na uso yun eh, no? Wala nang New Year's resolution, wala na akong naririnig sa nagdaang mga linggo, parang walang nagsabi dito ng New Year's resolution. Nakakapanibago. Hindi na uso. So, ayun. Sabi dito, kasi yun yung nauuso ngayon eh, kapag ka New Year, di ba? Yung mga bagay na gusto mong baguhin, bagong bagay na gusto mong gawin. And bilang mga anak ng ating Panginoon, pagka nandun tayo sa transition ng pagbabago ng ating mga buhay, kapag tayo nagbibigay ng oras, ng panahon, ng buhay para sa ating Panginoon, nandoon po yung mga bagay na akala natin mahirap, na darating ka sa point na nagre-regret ka, Lord, bakit kailangan ko to i-give up? Bakit ko tong kailangan bitawan? Bakit ko to kailangan iwanan? Eh, kaya ko namang umattend sa'yo, kaya ko namang pumunta sa gawain mo, kaya ko namang maging parte ng gawain mo kahit nandito ako sa gawaing ito, di ba? And hindi po ganun ang ating Panginoon. Hindi po dapat ganun ang paglilingkod pagdating sa ating Panginoon. Sabi dito, God did not have to manifest Himself and come down to save us. Sa madaling salita, hindi na kailangan gawin ng ating Panginoon, di ba? Pero, sabi dito, He could have removed every stain of sin without sacrificing Himself. Yet, He chose to do so to show the renewal and salvation are accompanied by sacrifice. So, nagpakita ng halimbawa ang ating Panginoon, no? Na sa bawat bagay na inaasam natin na gusto nating makamit sa buhay natin, may kaakibat na sakripisyo. Pero hindi natin magagawa yun kung every time na meron tayong gustong gawin, nagko-complain tayo. No? Kaya, ayan po yung una nating puntos na don't complain.
sa bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, yung blessing, no, na ipinagkakaloob sa atin. Huwag po tayong magreklamo. Maraming nagsasabi dito yung mga trabaho, no, nirereklamo nila na nai-stress sila. Pero in the first place, pinanalangin natin yun. Pinanalangin natin. Sabi ko nga, maraming nga nakikita na dapat maging thankful ka na stressful ka sa work, na nai-stress ka sa work. Kasi pinanalangin mo yung trabaho eh. So, kaakibat niyan yung mga problema, yung journey mo, no? Kapag ka nagbi-build ka ng professional life mo. So, hindi mo dapat tignan siya as something na nagpapahirap sa'yo. But, kailangan natin tignan as a challenge, no? Na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi, hindi natin maarok yung kaisipan ng ating Panginoon kapag nanghingi tayo ng isang bagay, ibang bagay yung ibinibigay niya sa atin, di ba? Sabi dito, if you ask God for patience, hindi niya tayo bibigyan ng pasensya. Bibigyan niya tayo ng oportunidad para maging pasensyoso. Pasensyoso, di ba? Kaakibat nun, yung pagsasakripisyo ng kontrol. Kung gusto mong maging pasensyoso sa isang bagay, no, pagdating sa, kunwari, paghihintay ng, ano bang iniintay? Kunwari, gusto mong maghintay. Bakit dinimas? Sarati. Hindi, kung gusto mong maging pasensyoso sa isang bagay, no, hindi binibigay ng Panginoon yung pasensya sa'yo. Binibigyan ka niya ng opportunity na ma-manifest sa'yo yung pagiging pasensyoso mo. No? And doon tayo sinusubok ng ating Panginoon. Sabi dito, if you ask courage, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng katapangan. No? Bibigyan niya tayo ng opportunity para maging matapang. And kaakibat nun yung pagsasakripisyo ng katakutan. Kailangan nating i-sacrifice yung takot natin. No? Ako, last year, no, tinalaga ako, no, bilang maging pastor, leader, or head nung youth. And hindi ko kayang ipag-pray. Sabihin ko na, hindi ko kaya ipag-pray yung mga kabataan. Kaya ko lang ipag-pray ng malayo, ng personal. Pero this year, sabi ko, kailangan kong tumayo, no? Kailangan kong maging ano tawag dito? Kailangan kong i-embrace yung di natin masabi kung calling or ano, pero kailangan nating i-embrace yung ipinagkaloob sa atin, no? Dapat hindi tayo mag-complain. So, every time na may gawain ngayon, this year sinisimulan ko siya na mag-pray sa mga kabataan, and nakaka-fulfill, no, na maraming salamat sa Panginoon na binibigyan niya ako ng courage, no, na gawin yung bagay na di naman nakakatakot pero di ko kayang gawin eh. So, ito po yung nakapaloob dito na kung humingi ako ng tapang pagdating sa pagpapanalangin, madali lang pero di ko alam bakit di ko kaya. Pero ayun, sinisimulan ko siya sa maliliit na paraan. And ang saya, ang sarap sa feeling na nakakapag-pray ka, na nalilay hands mo, no? Na ipapanalangin mo ng personal, kasama mo, katabi mo, no? And masarap po sa feeling. So, sa huli, sabi dito, kung humingi po tayo sa Panginoon ng pagmamahal, if you ask for love, He will not give you love. God gives you the opportunity to love, and you have to sacrifice self. Kaakibat naman nun yung sarili mo. Ano ba yung sarili? Yung pride, yung mga bagay na meron tayo, no, na hindi natin kayang i-let go. Kasi kung mahal natin yung Panginoon, everything will follow eh. Yung pagmamahal natin sa kapatiran, sa gawain, sa simbahan, patuloy na po yun. Pero kaakibat nun yung pagmamahal sa pera, pagmamahal sa mga bagay na meron tayo, na inuuna natin kaysa sa mga bagay na dapat natin ginagawa, which is yung pagsuporta sa gawain, no? Maging kabahagi ng gawain. And yun yung kailangan nating mga kailangang
maunawaan pagdating sa salita ng ating Panginoon na hindi tayo dapat magreklamo, no? Sabi sa Philippians chapter 2 verse 14, do everything without grumbling or arguing. Sa Tagalog, gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Amen? So, kailangan natin ng pagtitiwala sa bawat isa. Higit sa lahat, yung sa leadership pa lang, nandun na yung pagtitiwala. Kasi everything will follow. No? Kung patuloy tayong nagkakaisa. And ang saya ka sa feeling kanina, no? Share ko lang, naiyak ako kanina kay Pastor Faith, yung ginawa niya kanina umaga. And sobrang nakaka-bless, no? Parang ito yung kailangan natin this year na maging bold sa paghayag ng salita ng Panginoon. Kung takot kang mag-sorry, di mo kayang magawang mag-sorry, gawin mo pa rin, no? Ang laking bagay nun yung ginagawa mo yung bagay na hindi ka komportable, na hindi tayo nagko-complain. Kasi dun sa pagkakataon na ibinigay sa'yo, yung opportunity na ibinigay sa'yo ng Panginoon, maraming hindi lang maantig maraming mahahamon, maraming may encourage na maging pagpapala rin yung buhay nila para sa iba. And ayun, maraming salamat sa Panginoon na overflowing yung joy kanina at ngayon sobrang saya, no? At maraming salamat sa Panginoon. At dako tayo sa pangalawang puntos. Mabilis lang. Yan. Para magkaroon tayo, para embrace natin yung renewed life, yung bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, we have to be an encouragement to others. Yung buhay natin. Amen? Hallelujah. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos kasama nyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Patungkol po ito sa mga bagay, no, na pinagdadaanan natin bilang mga mananampalataya na kadalasan kapag tayo ay humaharap sa mga problema, no, mabilis tayong natitibag pagka hindi tayo firm, no, foundation yung faith natin, ng pananampalataya natin pagdating sa ating Panginoon. So, paano tayo magiging encouragement, no? Kung pagdating sa mga bagay na yun, mabilis tayong natitibag. And this is a wake-up call for everyone po. Sabi dito, one way for us to be able to be an encouragement to others and not be the one who tear them down is to selflessly serve, offer help, show consistency, speak life, and listen intentionally. So ito yung mga ilan sa bagay, no, na maaari nating gawin para maging encouragement yung ating buhay para sa iba. Sabi dito, selflessly serve. How can we selflessly serve? Yan, thank you, Mami Lord. Parang naiiyak. How can we selflessly serve, no? Pagdating sa ating Panginoon, yung lagi sinasabi ni Pastor Mario, yun lang naman yung pinaka-good example na magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba. Di ba? Humble heart. Yung puso natin, parang puso dapat ng servant na hindi tayo dapat yung pinaglilingkuran, dapat tayo yung naglilingkod. Di ba? Yun lang yun. Yun lang yung pinakamadaling explanation doon. Selflessly serve, na wala tayong inaatim na magsisilbi para sa atin, na tayo kasi yung inatasan ng Panginoon para magsilbi sa iba. Kahit leader ka, kahit may posisyon ka dito sa simbahan, dapat tayo po yung unang nakikitaan, no, ng pagsiserve para lahat ng mga nasa baba natin patuloy itutuloy, no, yung ganong attitude pagdating sa gawain. Yung hindi na kailangan utusan. Amen ba? Yung hindi na kailangan utusan, yung may pagkukusa, no? And sabi dito, offer help. Yan. Yung mga nag-o-offer ng tulong para sa mga iba.
Ah, sumunod is yung show consistency. Yan, sa pag-attend ng gawain, sa pag-attend ng mga inatasan sa atin, yung mga bagay na inatas sa atin, yung pagganap doon sa mga responsibilidad, ano? At huli po, yung speaking life and listening intentionally. Pagdating sa mga bagay na tulad na sinasabi lagi ni Pastor Joan, no? Na ang buhay ng pastor ay mahirap, na marami kang kailangan i-take na problema, di mo problema, poproblemahin mo. And listen intentionally lang, no? Na hindi mo ma-absorb, no? Maano mo lang, mabigyan mo lang ng tamang solusyon na syempre sinangguni natin sa Panginoon. Kasi wala namang lalapit sa inyo kung wala namang lalapit sa mga leaders, wala namang lalapit sa mga pastor kung nakuha na natin yung solution di ba? So ibig sabihin yan, hindi nila nakukuha pagdating hindi ko alam, di ba kinakatagpo yung pinapanalangin. Yun yung dapat number 1 na ginagawa ng bawat isa na kapag meron tayong problema, ipinapanalangin natin. Kasi kahit isang guni mo sa mga pastor yan, sa mga leaders, kung in the first place hindi natin ipinapanalangin, hindi po tayo magkatugunan, no, sa bawat problema na meron tayo. So kapag wala na, pagka naipanalangin mo na and parang wala pa rin, saka natin lapit, saka natin idamay si pastor. Saka natin kay pastor, saka natin ilapit, no, na humingi tayo ng mga bagay na maaaring makatulong sa atin. Dahil tayo lang naman yung magtutulungan di ba? Amen? Amen ba? Parang ayaw nyo. Sabi dito sa Hebrews chapter 3 verse 13, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas ng puso niya. Puso nyo. Sorry. Sabi dito, encouragement literally means coming alongside with someone and strengthening them. Ibig sabihin, kapag ka nagiging encouragement ka, yung buhay mo, hindi ka lang parang nagfo-flaunt or nagpapakita ng mga mabubuting bagay. Kasi ang flaunting, parang nagyayabang Parang ipinapakita mo lang for the sake na ganito ka. Wari, mabait ka, pero pinapakita mo. Sa term ngayon, may sinasabing term ngayon sa Gen Z ba yun? May term sila na yung parang performative. Yung pag sinabing performative, yung parang pinapakita mo pa na kahit di mo naman kailangan ipakita, parang pinapa-obvious mo para mapansin, no? And being an encouragement, hindi ganon. Hindi dapat ganon. Dapat nandun lang tayo sa parang kapit-bisig, no? Na magkakasama tayo, na nandoon yung pagsama natin sa bawat isa, na ini-strengthen natin yung bawat isa, binibigyan natin ng words of encouragement. Tsaka, ito yung kailangan nating malaman na hindi siya passive. Pag sinabi kasing passive, parang flowing lang. So, parang wala kang kailangan gawin, magpa-flow lang siya. Ganun ang passive. Ang pagiging encourager, no? Yun na lang. Pagiging encourager is active na na gawain. So kailangan mo siyang gawin. Hindi siya magpo-flow lang, no? Hindi ganoon. Kailangan mo siyang gawin. Ibig sabihin intentionally siya. So kailangan fully aware ka na kailangan ng kapatiran mo ng encouragement. Kailangan mo siyang sabihan. Ganon yung sinasabi nating active. So, kailangan natin silang bigyan ng encouragement. It is an active choice. First one is to speak life, to speak hope, and especially support them into their every situation. So, yun yung kailangan natin. Bilang magkakapatid, bilang magkakasama, bilang magkakapamilya, no, sa gawain ng ating Panginoon, we have to be active sa pagsuporta sa bawat isa. Let our life be an encouragement to others. Sabi dito,
isipin natin yung parang paggawa ng bahay, 'di ba? Yung isa-isang nilalagay yung hollow blocks. Ginagawa yung pundasyon, yung magbubuhos pa, no? Sabi dito, every brick, every ano tawag dito, blocks, yung words of encouragement, act of support, shared insight, no? Na alam mong kaya mong nalagpasan mo na to, pero sinishare mo. Yun yung mga parang building blocks, no? Na kapag binild mo sa isang tao, magkakaroon siya for sure ng stronger faith, character, and perseverance. No? Sabi dito, true encouragement helps others become the best version of themselves. So bilang magkakapatid, bilang magkakapamilya, yun po yung kailangan natin bilang kaisa, no, sa gawain ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng parang kaduo. Naging challenge ito ni Pastor Faith dati. Yung parang at the end of the year, dapat meron kang kaparehas mo. Kung babano ka, kung kailangan mong may ma-disciple ka, kailangan meron kang maubog, no? Di mo naman kasi kailangan maging leader para para mag-disciple, di ba? As long as part ka ng simbahan na may alam ka, natututo ka sa salita ng ating Panginoon, meron tayong opportunity na mag-share. And kapag ka nag-share ka, it's one way of discipling, no? Na ibinibahagi mo yung salita ng ating Panginoon, na natututo rin yung kasama mo. And yun yung kailangan ng simbahan na ito. Na maging encouragement yung buhay ng bawat isa, no? Na hindi maging burden, hindi maging kabigatan, no, sa bawat isa. Amen? Amen. So, huling puntos po. Ayan. Do everything as worship to the Lord. Yan. Sa bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, dapat ibinibigay lahat natin sa ating Panginoon. Sabi dito, ito naman din kasi yung thinking ng bawat isa ng karamihan, especially ng hindi part ng ministeryo, no? Ng hindi part ng simbahan, yung mga first time attendee, yung mga hindi natin kasama sa simbahan, 'di ba? Ito yung parang misconception. Ito lang kasi yung nakikita nila, kumbaga tip of the iceberg lang 'to eh. Ito lang yung pinakamadaling makita eh. So often ang akala ng mga tao is yung worship is dito lang sa simbahan. Yung nananalangin ka lang dito sa simbahan, tumutugtog ka lang sa simbahan, umaawit ka sa simbahan. Maraming nag-iisip na yun lang yung type of worship na pwede natin gawin sa ating Panginoon. Pero the scripture shows that it is beyond those things, no? Marami kang pwedeng gawin na bilang maging haing andog sa ating Panginoon. Every task, interaction, and duty, pwede sa simbahan, sa gawain sa labas, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, it can be offered to God. Pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Especially, ito yung pinaka-important. Dapat meron tayong tamang puso, right heart, no? Pagdating sa bagay na yon na ibinibigay natin to sa ating Panginoon. Sabi sa salita ng ating Panginoon sa Colossians chapter 3 verse 23. Yan, sa Tagalog. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So, kahit nasa trabaho tayo, pwede tayong maging pagpapala, pwede tayong maging mag-offer ng worship, pwede nating i-offer yung pagtatrabaho natin sa Panginoon, no? Na hindi natin napapansin madalas. Yun nga, ang akala lang ng karamihan, siguro akala rin natin minsan, na pag nandito lang tayo sa simbahan, marami tayong pwedeng magawa, no, na mai-offer sa ating Panginoon. And isa yun, no? Seeing our daily life as a worship, so as part of worship, no, na nakikita natin yung pang-araw-araw nating buhay,
mababago nito yung attitude natin. No? Kung titignan natin yung ganong perspective, no? Na yung mga bagay na to, gagawin natin para sa ating Panginoon. So pag sinimulan natin to paunti-unti, mababago nito yung attitude natin pagdating sa trabaho, work ethic, yan. And yung mga relasyon natin sa bawat isa. Yung mga pamilya natin na wala dito, yung mga kaibigan natin, yung mga kaklase natin nung high school, no, na nakakasama pa rin natin. Magbabago, no, yung relationship. It will encourage integrity, no? It will encourage patience, love, na magmamanifest naman, no? Kung gagawin nating lahat ng bagay na ito para sa ating Panginoon, kung ibibigay natin. It can inspire others also na i-honor nila yung ating Panginoon through their own actions. Kasi sabi nga, kung tama ang puso mo, no? Tatanggapin ng ating Panginoon 'yan, anuman bagay na ibibigay mo. So kahit hindi tayo able na pumunta ng simbahan, sabi ni Pastor Tin kanina, no, na gawin natin lahat. When we are able, gawin natin lahat. Huwag natin palagpasin yung pagkakataon. Kung kaya nating itaas yung kamay, kaya nating magpuri ng maingay, ng sama-sama, ng nasa simbahan, gawin natin. Hindi natin dapat pinapalagpas yung mga privilege na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi sa salita niya, dito tayo magtatapos sa Mateo chapter 6 verse 1. Yan. Sabi dito, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lamang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So, sabi sa salita ng ating Panginoon, dapat i-guard natin yung heart natin, no? Yung puso natin, na dapat maging align palagi. No? Kasi kung hindi aligned sa ating Panginoon, kahit anong sabihin nating offer, kahit anong prayer na i-offer natin sa Panginoon, kung hindi tama yung puso natin, hindi po tatanggapin ng ating Panginoon yan. Kaya malinaw sa salita ng ating Panginoon, ang gantimpala mula sa inyo ng Ama sa langit ay hindi natin matatanggap. Diba? Sabi sa salita ng ating Panginoon. So, dito tayo magtatapos. Doing things as worship shifts our focus from human approval to God's glory. So, dito na nawawala yung iba eh. Na akala natin yung approval ng mga tao yung kailangan natin o yung hinahabol natin pagdating dito sa simbahan. Hindi po yun ang dapat thinking natin, ang outward look natin, no? Hindi yung, ma-comment ako ni pastor kasi ginawa ko to. Hindi po ganun yung dapat hinahabol natin, yung human or human approval, no? Dapat ang hinahabol natin ay yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, yung sa ikabubuti ng gawain ng ating Panginoon, for everything for God's glory. No? Sabi dito, it transforms ordinary actions into acts of devotion. So kung ibibigay natin yung buhay natin pagdating sa ating Panginoon, kahit na anumang gawin nating bagay, basta tama ang ating puso, no? Tatanggapin ng ating Panginoon. It transforms ordinary actions into acts of devotion where the motive matters more than the audience. So, hindi natin audience, hindi nga natin kailangan ng approval ng mga tao, ng mga leaders, no? Ang kailangan natin ay yung ibigay natin, no, yung nararapat sa ating Panginoon. Amen? Amen. At sa bagong buhay na haharapin natin ngayon 2026, sama-sama pa rin tayo magpupuri, sasamba sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ay inayayahan kong tumayo at tayo po ay umawit sa ating Panginoon ngayong